Sa nagpapatuloy na balikatan exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at iba pang kaalyadong bansa, nagsagawa ng isang landing live fire exercise ang Philippine Marine Corps para matiyak ang kanilang kakayahan sa mga banta sa karagatan. Narito ang aking balita. Umalingaw-ngaw ang putok ng ilang mga artillery matapos ang isinagawang counter-landing live fire exercise ng Armed Forces of the Philippines kasama ang United States Armed Forces at iba pang kaalyadong bansa. Isinagawa ang pagsasanay kahapon bilang bahagi pa rin ng nagpapatuloy na Balikatan 41-2026 sa Palawan. Ang Balikatan 41-2026 ang isa sa pinakamalaking pagsasanay sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Kalahok rito ang 17,000 sundalo mula sa iba't ibang panig ng bansa na kaalyado rin ng Pilipinas. Ayon sa AFP, pinangunahan ng 3rd Marine Brigade ng Philippine Marine Corps ang pagsasanay ng isang simulation ng banta sa dagat o maritime threat kung saan may kaaway na nagsasagawa ng amphibious landing sa baybayin. Nagpapakita rin ng pagsasanay ng close coordination, interoperability sa lahat ng kalahok. Binigyang diin ng pagsasanay ang isang layered at multi-domain na depensa gamit ang sabay-sabay na paggalaw ng mga kagamitang panghimpapawid, land at indirect fire assets. Ginamit ng Philippine Air Force ang kanilang FA-50 fighter jet para sa air interdiction, habang ang puwersa ng Estados Unidos naman ay nagbigay ng kakayahan sa pamamagitan ng High Mobility Artillery Rocket System. Nagsagawa rin ang mga nasa ground forces ng mid hanggang close range na bakbakan gamit ng mga kanyon, mortar, light armored vehicles, anti-armor systems, machine gun at mga armas ng infantry sa tulong ng mga precision strike at reconnaissance. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.